Sa first game, a tactical matchup, Blackwater versus Phoenix. Iba yung tingin natin sa Blackwater ngayon as RK Ilagan hits the first basket of the game. And may gets mo na yung rotation nila sa guards kasi as much as we want na gamitin si Panopio, maganda yung nilalaro ni RK. So nangyayari, papasok si Dove for RK, then pag time to rest ni Bearfield, babalik naman si RK. Ganyan yung combo nila and it is working for them so far. Like we said na iba yung tingin natin kasi with players like this. Nandyan pa rin naman si Bearfield and Tio having a hard time to guard him one-on-one, Bearfield going all the way. Blackwater had the lead pero babawi yung Phoenix nung nagsimula ang bossing to turn the ball over, leading to transition points sa Phoenix. Johnson and Rivero making up for it hanggang sa magkaroon ng close ball game, 22-20 for the bossing. Sa second quarter, Jason Perkins provides the scoring punch para sa Phoenix. And yung transition nga ng Fuel Masters is in full display as Francis Escandor is back for the 2 points. And again, Jason Perkins, hinahayaan siya ni Charles to create on his own another 2 points. And for Blackwater, kudos kay Bearfield na kahit marami siyang attempts is may mga times talaga na willing passer ito. Dala na rin ng system ni Coach Pat. Austria going all the way. Dikit talaga yung dalawang team na to, 54-53, lamang lang ng isa ang Phoenix at the half. Sa end game, Richie Rivero is evolving. Here, what a pass kay Johnson. Meron nga siyang total of 9 assists in this game. Kaso, ito yung magiging problem ng Blackwater in the clutch. RK Ilagan will hoist a bad shot attempt. Walang ibang nakahawak sa possession and he just want to take the shot. Then, ito talaga yung tumapos sa Blackwater, yung kanilang turnovers as Mamu completes the steal and a fast break layup. Again, the decision making dito sa dulo, RK Ilagan will drive onto nowhere. Tsaka, he must think na yung initial defender niya ay si Mamu. Kasi ito, another possession na naman na tira, sobrang hirap. Nawalan sila ng execution dito sa clutch. Then, pinasok naman si Panopio kaso mukhang mainit talaga sa kanya yung coaching staff. Pansinin nyo to, sinisigawan siya to get close, harass Richie. Pero, alam natin once dumikit yan, iwan yan eh. Then ayun, sumunod naman si Dolph sa utos and ayun nga, naiwan nga ni Richie and disappointed yung bench sa kanya. Pag yan talaga napunta ng SMB, tapos ang usapan. Ganyang player na lang din pa naman yung inaantay doon. Panalo ang Phoenix 102-93. What a game para kay Perkins, 25 points. Richie Rivero with an all-around game with 10 points, 8 rebounds, 9 assists, 1 steal, and 2 blocks. Sa second game, Converge versus TNT and Jamal Franklin is back in the PBA with the same team. Pero Darius Days of TNT is ganun talaga. Hindi na nila mababago na gustong nasa labas lang mintes ang 3-point shot. Here, si MJ Garcia talaga yung laging starter ng Converge. Libre na dito sa 3-point area pero wala siyang ganong court vision. Binato pero pasok naman para sa first points ng laban. Baka siguro maging si Mikey yung primary ball handler as he issued an assist kay Baltasar para sa 3-point shot. And this is a good sign na consistent siya sa outside para mas maging maluwag yung area ni Arana sa loob. Parang Arwind at Junmar lang na connection. And eto na, si Jamal Franklin sa kanyang mga unpredictable shot attempt. 3-point shot. Sure ball naman talaga to kaso tingnan natin yung problema later. Kasi panoorin muna natin si Mikey Williams with his 4-point shot. Grabe, andyan na yung kanyang mainit na bitaw. Back-to-back 4-point shot para kay Mikey. And for TNT, mag-isang kumakayod si Jordan Heading. Siya yung nagpe-paint touch na hindi ginagawa ng import. 7 straight points para sa kanya. Back to Converge, eto, Jamal Franklin. One leg, 3-point shot. Maangas talaga maglaro no? Kaso, ito na yung problema. Nag-emergency pass siya kay Arana kasi nakarecover yung TNT sa defense. Pero imbes na possession na to ni Arana over Galinato, ang ginawa ni Jamal, hinihingi niya pabalik yung bola. E di yung touches ni Arana is nawala or nababawasan. Sayang yung maganda niyang nilalaro sa conference. Like, let Arana do his thing naman sa mga ganitong situation. Tas ayun, ipapasa niya din naman pala pag alanganin na hanggang sa masusundan niya ng turnover kasi ayaw niya talagang ipasa agad. And nakabalik na yung TNT as Ray ng Batak hits a 4-point shot. Eto, another weird situation. Bakit siya yung magpo-point guard? Ang dami namang guards ng Converge. Ayun, steal by Ketevis, 3-point lead na lang.
Tas ito, may iraran dapat si Abueva na hand-off kay Juan. Pero Franklin, hingi ng bola. Pero this time, pasok to. Kaya sige, okay. Pero bad possession pa rin for me. Tsaka, buti na lang for Converge, nung lumabas siya, gumawa si Juan sa latter part ng quarter. Attacking the defense, spin move 2 points. Here, another playmaking ni Juan. What a pass kay Balti. Sige, okay lang na ganyan yung rotation sa una na Garcia over him. Pero sana, sa endgame, wag ganun na. 33-25 para sa Converge. Sa second quarter, wala Sa labas talaga si Daze. Wag na kayong umasa TNT fans na magbabago pa to. This time, pasok naman. Pero, buti si Juan, hindi nawawala yung rhythm kahit off the bench gaming siya. What a move! Tapos, kakana na yung role players ng TNT. Kevin Ferrer with the specialty of the house. And eto na naman, bakit si Jamal ang nag-run ng offense tapos siya lang din yung titira? Labas na lang kaya yung apat ng Converge, no? Nagtatakay Pugoy at napalitan yan ng 3-point shot from heading. Next possession, si Jamal pa rin talaga magiging ball handler. Ito ba yung plano ng Converge? Ito ba yung dahilan kaya siya kinuha? Ito ba yung game plan ni Delta Pineda? Offensive foul. Hanggang titira talaga to and nag-i-start ng magbente sa labas si Jamal Franklin. Then Jordan heading, lamang na ang TNT. Buti na lang talaga for Converge is bumalik na yung pagiging consistent ni Mikey sa labas. Hits a 4-point shot. What a relief para sa Fiverr Xers. Ito, Darius Days na naman sa labas and nakakahiya naman no na sina Ferrer pa yung kukuha ng loose ball para sa kanya. Kaya Halalon hits a 3-point shot. Tapos parang magiging sagutan nila ni Mikey Williams yung latter part ng second quarter. Bibiraw daw ulit si Halalon sa labas, then sasagutin ni Mikey. Close ball game at the half. 3-point lead for Converge. Sayang yung start nila no. Sa third quarter, akala ko injured si Stockton pero ngayon palang gagamitin no. Grabe, medyo nalilito na ako sa game plan nila. Pero go lang. Mid-range jumper from Alec. And without Jamal Franklin sa loob, sa wakas, mabibigyan na si Arana ng touches, 2 points. And sobrang sakit neto para sa TNT. Sumakit lang bigla yung balikat ni Jordan heading. Grabe anong nangyayari sa franchise nila. Then sa fast break, biglang nagkamali ng step si RR Pugoy. Mga non-contact injuries. Dalawa sa natitirang stars ng team na injury. Damn! Ito si Jamal Franklin. Lahat na lang ng possession, hingi ng hingi. Parang ayaw mag-shine yung ibang teammates at walang alam sa system or what. Baltasar inside, 2 points. Ito, screen action with Balti, 3-point shot. Pansinin nyo yung tao dun sa corner. Hanep no? Hingi ng hingi. Here, libre na yung paint. Pero pansinin nyo pa rin yung corner. Baltasar with the jam. Nasa player na lang din talaga yan no? Buti medyo na-lessen yung touches ni Jamal dito sa latter part ng third quarter. 8-point lead para sa Converge. Sa fourth quarter, what a run by TNT. Kim Aurin on transition after the steal, and then the favorite of Converge will attack and offensive foul. So yon, without Jamal pa rin sa loob, it's time for Arana with his touches, 2 points. And for TNT, with only the lone scorer left on the floor, Ray ng Batak will deliver 3-point shot. Pero babawi si Juan with a 4-pointer. Tsaka magi-step up din yung role players katulad ni na Varilla, another outside shot para sa TNT. Ganitong attempt sana yung maganda palagi kay Franklin off the swing passes and a 4-point play opportunity para sa Converge. What a shot! Silip lang din tayo sa timeout ng Converge. Sino kaya ang papaniwalaan ng players dito? And going back in the game, take over na to for Ray ng Batak and 1. Grabe naman yon. And for Converge, wala na talagang system na susundin Dito pa lang kinukuha na ni Jamal. Pero this possession will result to a 4-point shot. Medyo ang hirap talaga manimbang sa ganitong import. Nasisira ba talaga yung team or pwede namang ganyan na lang? Nasa perception na yan ng ng franchise kung ano yung trip nila sa gusto ng coaches na kung okay lang sa kanya na ganyan na ng ganyan. So, the next possession, what a steal by Ketevis. Pang-apat niya na yan para maging 1-point game. Here, good decision by Aurin to attack para mag-collapse yung defense, kick out, then swing sa corner ng Batak, 3-point shot. 4 yung lamang ng TNT. So, pero may plano si Jamal Franklin.
nakabingwit ng foul sa 4-point area and matetest yung kanyang shooting. And he did not disappoint. 4-4-4 from the line. Grabe naman yun. And sa final possession, Coach Chot decided na full court inbound, maybe to avoid the long arms of Converge sa half court inbound. And makes sense kasi yung players niya is, yung strength ay full run. Nambatak receives the ball, then decided to pull this one from the 3-point area for the win. What a shot, what a game for him. GG's everyone. Heist Converge.